Anak, matuto kang maglaro ng chess kasama ko. Matagal na tayong nagsasanay, 3 taon na. Dragon at Perlas. Pinakamahirap na laro sa buong mundo. Kung kaya mong talunin ako ng kalahati ng laro, ipapakita ko sa iyo ang isang paraan palabas. Anong mahirap dito? Hindi ko inasahan. Isang bata na nag-aral sa akin, sa loob ng 3 taon, ay mas magaling pa kaysa sa aking estudyante. Nag-aral ng 20 taon. Talagang kahanga-hangang talento ito. Kaya niyang sirain ito ng madali. Talagang bihirang henyo siya. Kung gusto mong gamutin ang sakit ng iyong ina, kailangan mong sumali sa pinakamagaling na laro ng chess sa mundo at talunin si Sun Changsheng para makuha ang malaking premyo. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pag-asa ang iyong ina. Ang galing. Sisimulan ko na ngayon. Anak. Guro, sana ay makaganti ka para sa akin. Guro, tapos na ang laban. Ang aking disipulo ay magiging bagong henerasyon ng hari ng chess. Hari ng chess. Talagang kahanga-hanga. Ang galing. Ayos. Sun Changsheng. Ikaw, hayop ka. Liu Shui. Hanggat nandyan ka, hindi ako tunay na hari ng chess. Hanggat nandyan ka, ako'y mananatiling nakadapa sa'yo. Kung muling magpapakita ka, para mga piraso sa chessboard, wawasakin kita hanggang sa dulo. Ginoong Sun, mula nang huli kang manalo, laban kay Ginoong Liu ang dating hari ng chess. Sa makasaysayang laban, gusto naming malaman, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Ang Go ay ang aking pinapangarap na karera sa buhay. Ang mga susunod kong plano. Hoy, Sun Changsheng, hinahamon kita. Bata ka pa. Medyo interesante. Hindi ba't ito ay inihanda ng mga organizer? Espesyal na programa. Pagtanggi at pagtanggap. Hindi masyadong akma, ah. Saan ka ba galing, batang ito? Si Ginoong Sun ay isang siyam na baitang na chess king. Saan siya magkakaroon ng oras para makipaglaro sa iyo? Ang kulit mo talaga, batang maliit. Batang paslit. Lubos kong hinahangaan ang tapang mo. Naniniwala ako na sa loob ng 20 taon, matatalo mo na ako. Kaya, ikaw ay nandito para sumali. Sa paligsahan ng mga batang kalahok, di ba? Halika't magpa-picture kasama ang tito. Sana'y magtagumpay ka sa pag-akyat. Kampiyon ng mga bata, sino ang nagsabi sa'yo na nandito ako para magpa-picture? Nandito ako para talunin ka. Nandito ako para talunin ka. Malaki ang loob ng batang ito, ah. Ang galing ng bata. Ayos lang. Ginoong Sun, malapit nang magsimula ang torneo ng Go. Pakiusap, umupo sa panel ng mga hurado. Kaya mo yan. Huminto ka. Kumukulong pagong, Sun Changsheng. Sasagutin mo ba ang aking hamon? Anong katayuan ng hari ng mga chess? Sa tingin ko, isa ka lang. Manggagapas ng gamot. Huwag ka nang magtagal dito. Walang nakikinig sa'yo. Sino itong batang ito na walang modo? Bakit siya nagmamalaki dito? Hindi mo nirerespeto ang hari ng chess. CJ, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Gusto mong hamunin ako. Kailangan mong talunin si Go Fengshun ang 2 pwesto. Bago mo hamunin si Li Lingyun ang 2 pwesto. Kapag natalo mo na sila, doon ka palang magkakaroon ng karapatang makipaglaro sa akin. Natalo ka. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Sabi ko na. Sa loob ng 50 galaw, dapat ay may nagwagi. Bilang punong opisyal ng Tianqino. Isa. Nagawa mo na. Hindi naman ganun ka-special. Masyado kang malupit sa laro. Ang puting tigre na sumisipsip ng buwan ay mukhang matindi. Ngunit sa katotohanan, ang kaliwang bahagi ay walang laman. 3. Kung ako ikaw. Sa ika-37 galaw, makakapaglagay na ako ng bato. Ang asul na dragon ay bumabalik upang labanan ka. Saan ka nang galing, batang hamog? Karapat dapat ka bang magbigay ng payo sa akin sa laro? Ang daan ng laro ay sa pagtatanggol nagsisimula at sa pag-atake nagtatapos. Pero ikaw ay puro pumatay lang ang alam. Hindi mo pa mapanatili ang sariling linya. Karapat dapat ka bang tawaging 2 hari sa mundo? Ang isang batang hamog na matalino at matapang. CJ, ngayon ituturo ko sa iyo kung paano maging tao. Unang magbabantay ang itim. Ikaw ang mauuna. Mabait din ang taong ito. Ikalawang pinakamagaling sa chess sa mundo. Pinapauna ng batang ito ang chess master. Parang hindi niya pinapansin ang chess master, ah. Talagang walang takot ang bagong silang naguya. Bata pa. Pero ang yabang, ah. Ako ang hari ng chess. Ayokong makipagtalo sa isang bata pang walang balbas na mabangis. Natulad mo. Hayaan mong ikaw ang umusad, para hindi sabihin ng iba na ako
Malakas ang maliliit. Isang laban, tiyak ang talo o panalo. Bata pang walang karanasan. Nangahas pang makipag-usap sa akin tungkol sa talo at panalo. Bibigay ako ng 3 pagkakataon. Hindi mo pa rin ako matatalo. Parang nababaliw na yata ang batang ito. Nagsimula na sa pinakamataas na antas. Ito ay magpapahinto sa sarili mong daan. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang 3 hakbang upang masira ang sitwasyon sa mundo. Ang unang hakbang ay tinatawag na sampagitan ng Diyosa. Ang batang ito ay hindi natatakot sa panganib. Tao. Ang matagal nang nawalang sampagitan ng Diyosa. Bakit ka nag-aalala, ang magandang palabas ay nasa likod pa? Ano? Bagamat si Go Fengshun ay pangatlo sa mundo, may kakayahan siyang maging isang chess king na may 8 baitang. Kung pinapayagan ng kanyang kondisyon, mayroon pa siyang lakas na hamunin ang 9 na baitang. Ngayon ay tila siya ay inaatake ng isang batang bata. Nang buong buo. At hindi pa lumalampas sa 50 galaw. Sino ba itong batang to? Ang laro ng kalaban ay puno ng galit. Atak lang, walang depensa. Punong-puno ng butas. Unang laban ni Liuer. Nanalo na siya. Ito. 888. Imposible yan. Ikaw. Pasensya na. Natalo ka. Sino pa? Ginoong Son. Sa pagkakataong ito, mag-invest ako ng 50 milyon. Bilang panimulang pondo para sa charity event na ito. 50 milyon hindi ang aking layunin. Pagkatapos ng torneo ng chess. Umaasa ako na kayong dalawa, mga boss, ay makakapagbigay ng higit pang sinseridad. Ito ay natural. Bata naman na laro ng chess na si Jiang Liu. Tinalo ang ikatlong pinakamagaling na chess master na si Go Fengshun sa 54 na galaw. Nanalo si Jiang Liu. Matatalo si Go Fengshun sa batang iyon. Nga. Nakakatakot ang kabataan. Ginoong Son. May narinig sa loob ng arena na may nagdududa sa pandaraya. Gusto ng mga organizer na pumunta ka bilang hukom. Hindi ko inasahan. May mga nandaraya pa sa aking laro. Pero walang silbi ang pandaraya. Dito, ang lakas ang mahalaga. Sino pa ang nandyan? Kahit isang batang-bata, hindi mo matalo. Sinasabi pang hari ng chess. Naihiya ka ba? Talagang pangalan lang ang mayroon ka. Talagang magaling si Ginoo Gu sa paghahanap ng dahilan. Kahit ang isang batang paslit ay hindi niya matalo. At akala niya ay isang Diyos ng pagsusugal. Ikaw. Tunay ngang magaling ang batang ito sa chess. Sa halip na maraming hakbang, 54 lang. At naipatalo niya si Go Fengshun ng walang laban. Mas maganda pang makipaglaro sa akin, ate. Magkaroon tayo ng laban. Hindi ako katulad niya na walang silbi. Dahil hindi magpapabaya ang ate ko. Pakisabi nga. Cute ka rin naman. Tingnan nyo, ang bilis ng laro ni Liling yun. Talagang hindi siya nagkamali sa reputasyon niya. Walang pagkakataon para huminga ang tao. Ang sinusubok dito ay, kung sino ang magkakamali, sa ganitong mabilis na laro. Sa mundo ng martial arts, may isang dalubhasa sa mabilis na laro na si Liling yun. Mabilis ang kanyang estilo ng laro. Mahusay siya sa mabilis na atake. Turuan kita ng isang hakbang. Laban sa mabilis na atake, ang Duzon Intensify. Kailangan mo lang maglayag laban sa hangin. Sundin ang mga hakbang. Siya ay malilito at maguguluhan. Maglayag laban sa hangin. Sundin ang mga hakbang. Ang bilis naman ito. Hindi ko talaga makita ng malinaw. Ang bilis ng mga bituin sa ilalim ng ulap. Talagang hindi ito isang walang batayan na reputasyon. Bata pa rin siya. Ang mabilis na laro ay talagang nakakapagod. Hindi na siya makakayanan. Baka nagkamali ako sa nakita ko kanina. Nagsasagwan sa ilalim ng hangin, unti-unting nagbubukas. Itong taktika, tanging yung matandang yun lang ang gagagawa niyan. Sige, hanapin mo sa akin. Anong pinagmulan nitong batang ito? Mukhang itong batang paslit. Ay para lang sa isang saglit na ningning. Kuya! Hindi na makasabay sa ritmo ng ate niya. Sumuko ka na. Ate, pakainin kita ng candy.
Ang mabilis na laro ni Li Lingyun ay parang bagyong dumaan. Kailangan mong magpabagal sa mabilis. Ito ay para sa pagbabago ng mga bituin. Ang nakababatang kapatid ay umabot na sa ganitong antas kasama ko. Sa iyong edad, talagang kahanga-hanga na iyon. Ngunit natalo ka. Kahit hindi ko alam kung saan ka kumuha ng tiwala. Pero mabilis ka lang talaga. Ngunit ang mabilis na laro ay hindi walang kahinaan. Akala mo lang na ikaw ay walang kapantay. Sinasabi ko na pangalawa ako sa buong mundo. Sa aking mga mata, isa lang siyang maliit na walang kwentang bata. Ang kanyang kayabangan ang magdadala sa kanya sa kailaliman. Tapos na. Mapapalaban na tayo sa Dragon Slaying. Mapapalaban na tayo sa Dragon Slaying. Hindi basta-basta itong batang ito. Gusto niyang gamitin ang mabagal para talunin ang mabilis. Ang pag-antala ay sumisira sa ritmo ng atake ni Li Lingyun. Sino ang matatalo at mananalo sa larong ito, hindi pa tiyak. Ano? Ano? Magandang galaw parang nagbabaliktad ng mga bituin. Ito. Bilisan mo. Kaya mo ba yan? Natalo ako. Kahit si Jayang-Jayang ay nakakalusot ng 100 hakbang. Nanalo sa ikalawang ranggo sa buong mundo, si Li Lingyun. Yung batang si Liu. Di kataka-taka na maganda ang aking napili. Sun Changsheng, nakita mo ba? Nananatili pa rin ang espiritu ng iyong master sa laro ng Go. Hindi pa tapos ang laban na ito. Ako ang nagkamali sa pag-aakalang madali lang ito. Labanan natin ulit. Hindi ako magpapakita ng awa. Nakita ko na ang iyong estilo sa laro. Bilang na lang ang bilis, wala nang iba. Lahat ng baraha ay nailabas na. Labanan tayo ng 100 beses. Pareho pa rin ang magiging resulta. Narinig mo, ang pangalawang pinakamagaling na chess player sa mundo ay sinabihan ng isang batang bata na wala na siyang ibang baraha at wala nang iba pa. Talagang nakakatawa ito. Isang bagay na hindi kayang matalo kahit ng isang batang bata at nag-aangkin pang pangalawang pinakamagaling sa mundo. Mas mabuti pang tawanan tayo ng lahat. Tawanan ng lahat. Hindi na makakababa. Nadapa na. Nalaman na ni Ginoong Sun. 7 taong gulang ang batang ito. Mula bata pa, natuto siyang maglaro ng chess sa isang matanda. Natutunan niya ito sa loob ng 3 taon. Matapos ang 3 taon ng pag-aaral, kaya niyang talunin si Guo Fengshan at Li Lingyun. Yung taong nagtuturo sa kanya maglaro ng chess. Napakalakas ng kakayahan niya na maaaring makasagasa sa akin. Kapag nahanap ko siya, papatayin ko siya. Turtle na nagtatago, si Sun Changsheng. Ngayon, may karapatan na ba akong hamunin ka? Batang-bata. Natalo mo si Guo Fengshan at Li Lingyun. May pagkakataon ka na. Makikipaglaro ako sa iyo. Sandali. Pero may isa pa akong hinihingi. Anong hinihingi? Kung mananalo ako, papatok ko ang iyong ulo. Kung sakaling manalo ang aking disipulo ngayon, gaya ng dati noong bata pa kami, papatok ko kayo sa ulo. Natalo ko na si Liu Shui. Paano pa siya sa loob ng 3 taon? Paano posible na makapagbigay ng dalubhasa sa laro ng Go? Ginoong Sun, naipadala na ang tao. Kung mahahanap ang taong nasa likod ng batang ito, agad tayong kikilos. Maglaro tayo. Tara. Naniniwala ako sa'yo. Halika na. Isa. Si Ginoong Sun ay dapat may 3 taon na. Hindi pa siya nagpapakita para maglaro ng chess, di ba? Ngayon lang namin siya nakita na naglalaro ng chess ng personal. Tunay ngang sulit. Nga. Talaga. Tama nga ang sinasabi, ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan. Kailangan kong aminin. Talaga namang may talento ka. Sayang nga. Na nakatagpo ka sa akin. Liu Er. Hindi na makapaghintay ang mama. Ikaw na ang tumanda. Basta makuha mo lang ang huling level. Makukuha ko na ang 10 milyon. Gagaling na ang sakit ng nanay ko. May Rosemary ang saan na ito. Isang higop lang, mawawala na ang iyong pag-iisip. Nangahas kang hamunin ako. Sa pagkakataong ito, panahon na para kay Liu Er at Sun Changsheng na magtapat. Bulag na ang matandang ito. Pati puso mo'y madilim na. Sino ang naglakas ng loob na walang pahintulot ko? Nahikbiin ang anak ko pababa ng bundok para sumali sa anong walang kwentang paligsahan sa chess. Ganoon na lang ang edad niya. Ituro mo sa kanya ang mga ito. Mga bagay na may masamang balak. Tao ka pa ba? Sinasabi ko sa iyo, agad mong dalhin ang mga ito. Mga nakakapinsalang bagay. At umalis ka dito.
Huwag ka nang lumapit sa anak ko kahit isang hakbang. Babasagin ko ang iyong mga binti. Liu Er. Sun Chensheng. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan mo. Ang puntong ito ay ang susi sa iyong pagkatalo sa kanya. Sa gintong pangulo at pilak na gilid. Maaari bang baliktarin ang hangin? Nasa sa iyong kapalaran yan. Tingnan mo na. Sa harap ng hari ng dama, yung mga maliit na galaw mo. Walang silbi. Yung simula sa Tianyuan parang isang buhay na target. Kakapanalo lang niya kina Go Fengshun at Liling yun. Sigurado, swerte lang yun. Ginoong Sun, medyo gamitin mo ng kaunti ang lakas. Nakita na ang tunay na anyo ng bata. Sa tingin ko, sa loob ng 5 galaw. Siguradong pipilitin siya ni Ginoong Sun na lumuhod at umamin ng pagkatalo. Bata. Masyado kang mahigpit sa iyong estilo ng laro. 3 laro na, puro Tianyuan na simula. Talagang sumusunod ka sa nakatakdang hakbang, ha? Kung patuloy ka sa ganyan, ang mga mata mo ay talagang katulad ng sa tito mo. Huwag mong sabihin, kung gawing piyesa. Siguradong maganda. Anong nangyari? Bakit bigla na lang akong nahihilo? Baka natatakot na ang batang ito. Nailagay pa ang piyesa sa maling lugar. Mukhang matatalo na ako sa larong ito. Magpakatatag ka, Rosemary. Nalilito na siya. Kailangan na lang ng 2 hakbang. Matatalo na ang batang ito. Anak. Sa susunod na hakbang na ito, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Kung mali ang iyong hula, yun ang magiging huling araw mo. Kung mali ang iyong hula, yun ang magiging huling araw mo. Batang maliit, kung talo ka, magpapakumbaba na lang tayo. Magpapakumbaba tayo kay Ginoo Sun. Baka sakaling patawarin ka niya at iligtas sa kamatayan. Kitang-kita ng talo na tayo. Kung mapapatuloy pa tayo, mas lalo lang tayong mapapahiya. Ito, kaya magmadaling aminin ang pagkatalo. Anak, lahat sila ay para sa ikabubuti mo. Ang pagkatalo at panalo ay bahagi ng laro. Sa paglalaro ng chess, may talo at may panalo. Kung susuko ka ngayon, maaari pa kitang bigyan ng kaunting konsiderasyon. Sa huli, bata ka pa rin. Hindi mo kaya. Umiiyak ka na. Ganito lang pala ang antas mo. Magsiwi ka na at hanapin ang nanay mo. Matamis ba? Mama, mukhang hindi ko kayang samahan kang lumaki. Titingnan na lang kita na nagiging adulto. Kung may susunod na buhay, gusto kong maging ina ulit sa susunod na pagkakataon. Bata, bumaba ka na. Nakahanda na lahat ng bagay. Gagawin ko ito ng personal. Hindi naman sigurado yan. Hindi pa rin sumusuko. Yung laro ng chess na gawa sa ginto at pila. Narinig ko na may isang hakbang lang, na kayang solusyonan ang Tianlong game. Magpasya ka ng magpasawalang sala. Yung batang ito ay nagkakasakit na. Siguradong mananalo si Ginoong Sun sa kanya. Sige na, magmadali ka na. Tama, anak. May isa pang bagay. Alam mo ba ito? Ito ay gamit ng nanay ko. Para sa akin. Hindi ko sinasabi sa'yo ng hindi totoo. Nabisita ko na ang nanay mo. Ngayon ang malaking araw ni Sun Changsheng. Walang sinuman ang dapat makasira. Bata. Gawin mo ang nararapat. Ano ang ginawa mo sa nanay ko? Bata, huwag kang magbintang ng walang basehan. Ang pagpatay ay labag sa batas. Ako ay nagpas mabilis lamang. Kawalan ng iyong ina. Magandang bagay. Para sa aking ina. Para sa aking guro. Kailangan kong talunin siya. Kailangan kong makahanap ng paraan. Kailangan kong hanapin ang Dragon Point. Dito. Sun Chengsheng. Gusto kitang talunin. Ikaw ang magpapasya ng kapalaran. Qianlong Biru. Yung matandang yun ay naipasa pa sa'yo. Qianlong Biru. Yung matandang yun ay naipasa pa sa'yo. Hindi pwedeng mangyari. Ang Qianlong Biru ay nawala na kasama si Liu Shui. Nawala na rin. Siguradong nag-cheat ka. Nakipagsabuatan ka sa matandang iyon. Ang laro ng chess ay depende sa kakayahan. Sun Changsheng, natalo ka. Hindi mo makakalimutan ang taya kanina, di ba? Impossible. Paano ako maaaring matalo sa batang tulad mo? Ngayon, sisisihin kita. Hahayaan kitang hindi na makapaglaro ulit. Tumahimik ka. Sun Chengsheng, kakatapos lang natin magtaya ng 10 milyon. Taya ko na mananalo ka. Natalo ka pa rin sa pera. Magbayad ng utang, magbayad ng utang. Magpahinga muna tayong lahat. Sino ang nandito?
Aaresto mo siya. Ayusin ang mga nawalang pera. Pagkatapos ay mag-usap tayo ng maayos. Binabati kita, Jiang Liuer. Makuha ang kampyonato sa chess tournament na ito. Kasabay ng pagkapanalo ng 10 milyon. Ayos, ayos, ayos. Jiang Liuer. Kaya pagkatapos nito, pwede bang madalas tayong makipagtulungan? At kami rin. Gusto rin naming makipagtulungan. Huwag na. Gusto ko lang tulungan si Master na matupad ang kanyang pangarap. Gamutin ang sakit ng ina ko. Sapat na ang 10 milyong ito. Saka na tayo aalis. Ang laban ni Jiang Liuer at Sun Changsheng. Dapat ding matapos. Ang aking pagkakakilanlan. Malapit na itong ma-expose. Ginoong Liu. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ang dapat mangyari ay nangyari na. Napakahusay mo. Nahanap mo talaga ang lugar na ito. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagbigay daan. Ngayon, nagtatago ka sa gubat na ito. Nakapagpalaki ng batang kayang talunin ang Dragon Game. Mas kahanga-hanga ka pa. Bakit? Sa mga nakaraang taon, kasikatan at kayamanan. Hindi pa ba nasisiyahan si Sun Changsheng? Sinira ang aking mga mata. Ngayon, kahit isang bata ay hindi niya matanggap. Huwag nang mag-aksaya ng salita, sinabi na ni Director Sun. O kaya sumama ka sa amin. O kaya, kakailanganin naming operahan ang batang iyon. Naiintindihan ko na. Dahil gusto akong makita ng estudyante ko. Walang dahilan para hindi pumunta. Tunay na marunong si Ginoo Liu sa pakikitungo sa panahon. Nakatipid tayo ng maraming problema. Sino sila? Baka si Liu ay nasa bundok, naglalaro ng chess at nakasagupa ng tao, at naiinis ang mga tao. Tigil! Sa ilalim ng maliwanag na araw. Kayo ay naglakas loob na manghuli ng tao. May batas pa ba? Hindi ikaw ang bahala dito. Huwag mo akong pakialaman. Magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Hindi tama. Siguradong ang matandang ito ang may kasalanan. Nasangkot na si Jiang Liuer. Sandali lang. Ihulog mo na. Kunin mo na. Sun Changsheng, natalo ka sa laro at sinira mo pa ang buong sitwasyon. Lahat ng pinuhunan namin ay nawala. Mula ngayon, lahat ng pakikipagtulungan ay ititigil. Agad mong bayaran ang aming mga pagkalugi. Liu Shui. Sana ikaw ang may kasalanan. Dapat hindi kita pinanatili noon. Nandito na si Ginoong Sun. Bitawan mo ako. Guro. Guro. Saan ka na ba napunta nitong mga taon? Nahihirapan akong hanapin ka, Guro. Guro. Hinahanap mo ako. Sana ay hindi na ako umalis. Sa mundong ito. Nandito ako sa harap mo ngayon. Pwede mong gawin ang gusto mo sa akin. Anong sinasabi mo, Guro? Isang araw na guro habang buhay na ama. Alam mo ba? Ako si Sun Changsheng, ang pinakarespetado sa guro at sa daan. Ngunit Guro, ang iyong pinakamabuting estudyante ngayon, ay natalo ako. Hindi ba't lalo kang natutuwa sa loob mo? Sa tingin mo, hindi na ako makabawi. Akala mo mapapahiya ako at masisira ang pangalan ko. Ang sama ng loob mo talaga. Ang tao ay hindi mapapaliit, parang ahas na kumakain ng elepante. Noong araw, ako ang nagpasimula sa iyo sa pamamagitan ng paglalaro ng chess. Pero ngayon gusto mong ipahamak ako. Talagang masama ang loob mo. Master, ano ba ang sinasabi mo? Matandang bulag. Buksan natin ang usapan ng tapat. Alam kong may isa ka pang galaw. Ang lihim na taktika mo ay tinatawag na mapanlinlang na laro. Ibigay mo sa akin. Gusto kong makipaglaban muli sa batang iyon. Isang beses pa. Mapanganib ang mapanlinlang na laro. Masyado kang sakim. Hindi ka karapat-dapat. Bitawan mo ako. Kayong mga hayop. Guro. Sabi niyo ba na ipapamatay ko siya? O ibibigay niyo sa akin ang mga nakakalokong laro? Sang-ayon akong turuan ka. Ngunit kailangan mong tiyakin. Huwag makasakit ng iba. Master, huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong hindi ako makakasakit ng iba. Nanay, nanalo ako. Nakuha ko ang 10 milyong premyo. Dadali na kita sa syudad para magpagamot. Hindi na, Liuer. Nanay, anong nangyari sa'yo? Pupunta na ako kay Itay para humingi ng tulong. Liuer. Ingatan mo ang sarili mo. Nanay, anong nangyari sa'yo? Hindi mo pa ako nakitang ikasal. Nanay. Ito ang ibinigay sa'yo ni Ginoong Sun.
3 araw mula ngayon, abandonadong pabrika sa kanluran ng lungsod. Maglaro tayo ulit. Nasa akin ang iyong ama at guro. Kung hindi ka pupunta, kaligtasan nila ay para na rin sa iyo bilang alay sa kanilang mga buhay. Makakamtan ko ang hustisya para sa iyo, ina. Magpahinga ka na sa ilalim ng lupa. Talagang kahanga-hanga ang larong ito. 3 araw na. Ngayon ay kaya ko nang maunawaan ang lahat ng galaw ng laro. Kapag natutunan ko na ang larong ito, wala nang ibang dalubhasa sa laro ang makakapantay sa akin. Lalo na ang batang si Jiang Liu. Bagamat ang kakaibang laro ng chess ay maaaring magdala ng mabilis na tagumpay, kailangan itong ipagpalit sa iyong pagkatao. Nagmamadali kang makamit ang tagumpay. Kakaunti pa lang ang iyong nalalaman. Ngunit napaka-ambisyoso mo na. Balang araw, mabibigo ka sa larong ito. Tulad ng sinasabi, ang tubig ay kayang magdala ng bangka. Maaari rin itong baligtarin ang bangka. Guro, bakit tumatanda na ang tao? Ilang salita na lang ito. Basta't manalo, ayos na iyon. Kailangan ko lang talunin si Jiang Liu. Nandyan pa rin ako sa ranggo ng mundo. Sabi mo, sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa ilalim ng iyong anino. Maaari ba akong makontento? Sige na. Ihatid mo ang aking guro pabalik para magpahinga. Ginoong Sun, nag-ensayo ka ng matagal. Ang iyong kakaibang laro ay talagang bihasa na. Yung si Jiang Liu ay isang 7 taong gulang na bata lamang. Bata. Ano man ang sabihin niya, siya pa rin ang aking junior na estudyante. Ang aming guro na si Liu Shui, siya ang hari ng chess sa mundo. At ang batang ito ay may napakataas na talento. Sa pagkakataong ito, makikipaglaro ako sa kanya. Hindi lang ako dapat manalo. Kailangan ko ring talunin ang batang iyon. Hindi na muling makakatagpo ng chess. Pumunta. Kunin mo ang 2 bihasa mula sa Tianshan at Penglai. Para sa akin. Noong nakaraang chess tournament, itong Li Ling yun. Pinahiya ang batang ito sa harap ng lahat. At natalo pa sa chess. Nawala na ang dangal ng kanilang sekta. Dahil sa kanya. Sinasabi mo ba na sa ganitong oras, kailangan nilang ipatawag ang kanilang leader para harapin ang batang ito? Masisiyahan kaya sila? Jiang Liu, hindi ko akalain na talagang darating ka. Anong kailangan mong sabihin sa akin? Pakawalan mo ang tatay ko at ang guro ko. Hindi ko akalain na bata ka pa, pero may pananagutan ka. Ganito na lang. Ngayon, nagdala ako ng isang chess master. Makikipaglaro ka sa kanya ngayon. Kung manalo ka, pakakawalan ko ang tatay mo. Kung matalo ka, dapat kasama mo ang iyong ama at yung matandang bulag na magkasamang ililibing. Akala ko ay napakaastig. Hindi ko akalain na isang bata ka lang pala. Talagang ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan. Ang aking disipulo, si Li Ling yun. Natalo ako sa iyong mga kamay. Ngayon, sasagutin kita ng mabuti. Ikaw, batang pasaway. Ang patakaran ni Jiang Liu ay napakasimple. Isang laro, isang panalo o talo. Kung manalo ka, palalayain ko ang iyong ama. Buhay ng aking ina. Sugat ng tatay ko, at ang paghihiganti ng guro. Ngayon, sabay kong ayusin. Ginoong chess. Sumugod ka na. Jiang Liu. Talaga namang may kakayahan ka. Aking disipulo, Li Ling yun. Talagang may kaunting pagmamaliit. Ngunit, alam ko pa rin ang iyong kakayahan sa laro. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa iyo ng lubos. Kung sino talaga ang namumuno sa larangan ng Go. Mas mabuti pang mag-focus ka sa laban, senpai. Limitado ang oras ko. Gusto kong matapos ng maaga. Ayos. Kaya't bibigyan kita ng pagkakataong ito ngayon. Palagi kong sinasabi na ang daan ng chess ay parang daan sa bundok. Kapag nagkamali ka, tiyak na matatalo ka. Nanalo ka laban kay Ling yun. Pinahiya mo siya sa aming Tianshan sect. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na katatagan. Jiang Liu o Jiang Liu. Ang chess master ng Tianshan ay pinakamagaling sa pag-akit ng mga hayop. Maaari niyang unti-unting bawasan ang pasensya at lakas ng kalaban. Kapag naubos na ang iyong lakas, doon ako makikinabang. At saka, ngayon ay live na live sa buong mundo. Batang, kahit matatag ang laro mo, kulang ka sa buhay na sigla. Akala mo agad na mapipigilan mo ang dragon gamit ang Broken Mountain. Tapos na ang laban. Sobrang minamaliit mo na yata ako. Hindi maganda. Gusto ko sanang tapusin agad ang laro. Pero hindi ko inasahan na magagawa niya ito. Lahat ng mga daan ng pagtakas ay nasara na.
Ang master lang ang nagturo sa akin ng mga susing kasanayan na iyon, para lang mapaghandaan ang torneo ng laro ng dami, para mapagamot ang nanay ko. Pero hindi ko inakalang, mayroon palang ganitong mga nakatago at mataas na tao. Jiang Liuer. Bakit ka huminto? Kanina, hindi ka ba sigurado? Mukhang wala na yung bulag na iyon. Hindi ka rin naman magaling. Kung ayaw mo nang magpatuloy, mas mabuting umatras ka na. Dalhin mo ang 10 milyon mo at mag-enjoy. Hindi ba mas mabuti iyon? Ang paglalaro ng chess ay nangangailangan ng walang kapantay na atensyon. Ang Ginoo ay labis na nakakaabala. Baka naman natatakot ka na malutas ko ang larong ito. Kapag nagmamadali ang isang tao sa chess, naguguluhan siya. Kapag kalmado, tiyak na mananalo. Magpakatatag. Minsan, ang solusyon ay nasa ilalim mismo ng iyong ilong. Sa ilalim ng mga talukap ng mata. Ito na. Ito na. Ito. Bakit ganito ang laro? Maliwanag na pinigilan ko ang lahat ng daan. Talagang matatag ang bitag ng matandang Ginoo. Ngunit para makulong ako, maluwag ang kaliwang bahagi. Masyadong malaki ang iniwan. Ito ang hakbang sa pagbato ng sunog na larong ito. Ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Matagal na akong nag-aaral ng larong ito, sa loob ng 70 taon. Kahit na sa mundo, ako ang may pinakamatibay na depensa sa aking trapong hukbo. Ngunit hindi ko pa nakikita ang kalaban na nakapagwasak ng anyo. Ikaw, isang batang-bata, ay nakapagbuwag ng ganitong anyo. Talagang isang henyo na 100 taon ang hinintay. Ginoo, mangyaring ilagay ang iyong galaw. Walang anuman. Sa larong ito, talo ako. Isang tao na makakapagwasak sa aking bitag, na may kakayahang makalabas. Ano pa ang karapatan ko? Na magpatuloy. Ihanda ang pagpapalaya. Ginoo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka nagkamali sa pagkatalo ni Linyon sa iyo. Noon, may isang tao na nagbigay sa akin ng hula. Kung makita ko man lang, ang isang eksperto na nakabasag ng ganitong palasyo. Ako na. Ay panahon na para umalis ako. Binabati kita, kababata. Panalo ka. Ang ibig sabihin ng matanda ay hindi. Na kapag natalo ka, talo ka na. Walang puwang para sa pagpapahiram sa harap ng laro ng Go. Inanyayahan ako ni Ginoong Sun upang ipaglaban ang dangal ng kanyang disipulo. Ngayon, hindi na ako kasing galing. At oras na para sa limitasyon. Wala na akong masasabing iba. Nais ko sa iyo ang tagumpay sa susunod na 2 laro. Lahat ay magiging maayos. Tatay. Liuer. Liuer. Liuer, makinig ka sa tatay. Hindi na tayo maglalaro ng chess. Bumalik tayo sa bahay kasama si tatay. Dadalhin ka ni tatay pa uwi. Mabait sa akin ang guro sa karaniwan. Ipinasa sa akin ang kanyang buong buhay na kasanayan sa chess. Hindi ko maaring kalimutan ang kanyang kabutihan. Kung hindi dahil kay Sun Changsheng, hindi mamamatay ang aking ina. Kailangan kong maghiganti sa kaaway na ito. Huwag na lang. Sa hinaharap na lang ako maghihiganti para sa iyong ina. Sama ka sa tatay pa uwi. Liuer, tatay. Kailangan mong maghintay sa akin. Guro. Natalo na ang chess master ng Chenshan. Talaga namang may kakayahan ka. Gusto kong makita. Ilang kilo at leyang ang timbang mo. Jiang Liuer. Ito ang chess fairy ng Penglai. Ngayon, makipaglaro ka sa kanya. Kung matatalo mo siya, palalayain ko ang guro. Huwag na huwag kang matatalo. Dahil kung matalo ka, mamamatay ang master natin sa harap natin. Si Sun Chengsheng, noon ay isa rin siyang master mo. Talaga bang walang konsensya itong tao na ito? Kung walang akong konsensya, matagal na siyang patay ngayon. Alam ko, kakatapos mo lang makipagtagisan sa Tianshan Kizun. Matagal ko nang inilaan ang maraming pagsisikap. Kahit na ganoon, hindi ako magpapakita ng awa sa'yo. Anak, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Ang kabutihan ang mananaig laban sa kasamaan. Ito ang walang hanggang katotohanan. Tandaan, kailangan nakatutok ang puso. Kailangan maging matatag ang kamay mo. Guro ah. Hanggang ngayon, parang ikaw ay isang mod bodhisattva na tumatawid sa ilog. Nahihirapan na sa sarili, at iniisip mo pa ang batang iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ba, magiging ganito ang iyong disipulo? Dapat sana ay nasa aking pwesto ako, na tinatamasa ang lahat. Ito ay lahat dahil sa inyo. Tandaan ang mga aral ng guro.
Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataong huminga. Ang aking mga hakbang ay tiyak. Sa bawat galaw, walang bibigay na pagkakataon sa iyo. Mas matanda ang Ginoo. Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Ang aking hawakan sa lalamunan. Ang pinakamagaling sa lahat ay ang putulin ang daan ng iba. Ang buhay ng iyong guro. Nasa likod mo. Sa bawat hakbang ng laro. Ang chess na nagtatakip sa lalamunan ng Penglai Chess Immortal. Ang daan ng laro ay komplikado at nagbabago. Sa ganitong kapaligiran, kung masisira ang isip ni Jiang Liwer, tiyak na matatalo siya ng lubos. Kapatid na disipo, ito ang nakamamatay na galaw sa chess ng Penglai Chess Immortal. Mas mahirap pa kaysa sa Trap of the Trap Beast. Kaya mo na ba ito? Huwag kang magkamali ulit. Kung magkamali ka ulit, mamamatay ang guro sa harap natin. Wala pa akong nakitang tao na naglalaro ng chess ng ganito kabilis. Walang ibinibigay na espasyo para makahinga ang kalaban. Mas mabilis pa kaysa kay Liling yun. Sira ang malaking dragon, tanggalin ang kalamnan ng dragon. Isang galaw ko, tapos na ang laban. Talo ka na. Bata pa rin ang bata sa huli. Ang galaw na ito ay tila walang kapintasan. Ngunit sa katotohanan, ang kalaban ay patuloy na. Nasasaktan ng 1,000, pero ikaw ay nasasaktan ng 800. Talagang magaling ang larong ito. Pero nasarado rin ang landas ko. Sa laro, kung hindi pa rin ako makakita ng butas. Sa loob ng 3 mata, talagang talo na ako. Tama nga, naalala ko na sinabi sa akin ni Master. Guro, bakit hindi ka kumakain? Simula nang magretiro ang guro. Hindi na ako nakatikim ng ganitong masarap na pagkain. Ang paglalaro ng chess ay parang pampalasa ng pagkain. Ang bawat hakbang ay mahalaga. Walang perpektong laro ng chess sa mundo. Parang. Kaya pala hindi kumakain ang guro. Dahil hindi naman ito luto. Dapat mong tandaan. Ano man ang sitwasyon sa laro. May paraan para malutas ito. Kailangan mong magmasid ng mabuti. At pahalagahan ito. Tandaan mo iyon. Magmasid ng mabuti. Lasapin ng mabuti. Magmasid at lasapin ng mabuti. Anong nangyari? Naisip mo na ba ang paraan para makaalpas? Sa galaw kong ito, nakaharang na ako. Sa totoo lang, walang solusyon dito. Walang larong hindi maaring lutasin. Maliit na bata. Nabaliw ka ba? Ginoo. Mas mabuting tingnan mo muna ang laro bago ka magsalita. Iwanan ang dragon, protektahan ang sulok. Paano mangyayari yon? Paano mo maiiwan ang malaking dragon? Nakatingin ka lang sa aking malaking dragon. Ngunit nakalimutan ang mga piraso ng hindi magagamit na mga laro, na maaari ring baguhin ang kapalaran. Ito. Panglao Chess Immortal. Ganito lang. Huwag sayangin ang oras. Ikaw na. Bata. Nasa alanganin ka ngayon. Kapag nagpatuloy ka, tiyak na matatalo ka. Magsimula ka na. Huwag ka nang makialam. Sun Changsheng, pakawalan mo ang guro ko. Guro. Sabi nyo, ano ang estado ng kapatid kong guro ngayon? Kaya ba niyang talunin ako? Sun Changsheng. Gusto mong makipaglaro kay Liwer? Wala namang iba kundi ang maghiganti. Sa kanyang kasalukuyang estado. Kahit na manalo ka, hindi ito makatarungan. Ikaw, matandang tao. Paano mo alam na nag-aalala ka para sa iyong maliit na disipulo? Liwer, pakinggan mo ako. Natuto na si Sun Changsheng ng mga estratehiya sa laro. Kailangan mong maging maingat. Huwag magmadali sa tagumpay. Dapat dahan-dahan sa pagpasok. Dalhin mo ang guro ko para magpahinga. Medyo marami na siyang nasabi. Guro, tiyak naman nanalo ako. Lumabas kayo muna. Bantayan ang pintuan. Bago matapos ang laro. Kahit sino ang lumabas, dapat patayin. Anong ibig sabihin nito? Labanan ng buhay at kamatayan. Laro ng buhay at kamatayan. Napakadaling alamin ang patakaran. Sa bawat galaw mo, ikot mo ang oras ng buhawi na ito. Hanggang sa ang buhawi ng isang panig ay tuluyang mapuno, at siya ang talo. Hindi ako makikipaglaro sa'yo sa ganitong laro. Natatakot ka. Baka dati nanalo ka. Dahil sa pandaraya. Kaya kong manalo. Dahil sa tunay na kakayahan. Ipakita mo nga. Sakto, live sa buong mundo. Nagsimula na.
Ano nang nangyari? Hindi mo ba kayang magpatuloy mula sa simula? Ikaw, kahit na mataas ang iyong talento. Ngunit ngayon ipapatalo kita. Yung matandang bulag, hindi kailanman ituturo sa iyo ang paraan upang malutas ang mahika ng laro. Ano man ang laro. Ang makapanalo ay magandang laro. Ngunit kung ang puso mo ay masama, tiyak na ikaw ay mapapahamak. Bawasan ang daldal. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang galing ng mapanlinlang na laro. Ang temperatura doon ay patuloy na bumababa. Yung bata ay mukhang napakapayat. Ayon sa ganitong lakas, mukhang hindi niya kakayanin ang kalahating laro. Tama nga. Napakahirap ng larong ito. Hindi lang ito sumusubok sa galing sa laro, kundi pati na rin ang kakayahan sa ilalim ng matinding sitwasyon. Kanilang mga puso at isipan. Kaya ba nilang tumagal? Kaya ba nilang hindi magkamali? Natuto na si Sun Changsheng ng mga palihim na laro. Mukhang ang batang ito. Malaki ang panganib, hindi maganda ang kalalabasan. Batang ito. Sa laban na ito, hindi na makakatulong ang master mo sa iyo. Makakaya ka bang magligtas sa sarili? Depende na yan sa iyong kapalaran. Ngayon, nagawa ko na ang aking mga lihim na hakbang. Mukhang ang temperatura dito ay tunay na nakaapekto sa iyo. Ngayon, magulo na ang mga hakbang mo sa laro. Kung 2 minuto pa ang nakalipas, baka binigyan pa kita ng pagkakataon na humingi ng tawad. Sayang. Wala ka ng kahit anong pag-asa. Sino ang nagsabi niyan? Napansin ko na pareho ang estilo mo sa chess ng Chess Fairy. Sobrang magkapareho. Walang butas sa larong ito. Ito ay ang aking paraan ng paglalaro. Bakit ka natawa? Natawa ako kasi hindi mo pa rin alam na malapit ka ng mamatay. Bata, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo. Ito ang tunay na mapanlinlang na laro. Ito. Paano ito posibleng mangyari? Nanalo ako. Ito ang nawalang sining sa mahabang panahon. Misteryosong laro ay kayang baluktutin ang liwanag at anino. At baguhin ang anyo ng laro. Na humihip sa isipan ng hindi namamalayan. Talagang, napaka-misteryoso. Na mahirap labanan. Hindi pa nila naririnig, hindi pa nila nakikita. Si Ginoong Sun ay nakatuklas ng ganitong lihim na sining. Kapag inilabas ang larong ito, mapanganib at malupit, diretsong aatake sa isipan. Sa mundo, walang formal na paraan ng paglalaro. Malamang mahirap makipagsabayan sa kanya. Narinig mo na ba, matandang bulag? Yung disipulo mo sa pintuan. Talagang talo na talo siya sa pagkakataong ito. Yung mga itinago mo sa ilalim ng kahon, na itinagong mabuti. Sa harap ni Ginoong Sun. Wala talagang halaga. Matutong maglaro ng masalimuot na chess. Hindi ito isang magandang bagay. Sun Chengsheng. Tiyak na mapapahamak siya sa mapanlinlang na laro. Lalong lalala ang kanyang sakit. Malapit nang matapos ang oras niya. Kahit na ganoon. Sa ugali ni Sun Chengsheng na parang asong baliw. Tiyak na hindi niya palalampasin ang batang iyon. Sayang. Sa mundong ito, parang mawawalan na naman tayo ng isa. Na bihirang talento. Sa larangan ng Go. Tama ba ang impormasyon? Yung batang si Jiang Liu. Talagang nawala ako. 9 na taong gulang na apo. Hindi kailanman magpapabaya si Ninflor. Noong araw, si Young Master Qin. Dala-dala si Miss at ang batang lalaki upang tumakas. Sa kaguluhan, nawala ng landas ang batang lalaki sa bundok. Naantala kami. Nakaligtas lang sina Miss at ang batang lalaki. Wala nang balita ang batang Ginoo. Kung hindi dahil sa global live broadcast na ito, maghanda ng sasakyan. Kailangan kong makarating doon sa pinakamabilis na paraan. Anak, ikaw ay bagong pasok, punong-puno ng sigla. Hindi mo pa naranasan ang lasa ng pagkatalo. Talo na ngayon. Hindi ka na makatiis. Itong laro. Mali ang laro na ito. Ulitin natin. Hindi ito counted. Nagsisinungaling ka. Anak, tandaan mo ito. Ang nagwagi ang hari, ang natalo ay kaaway. Talo ka na, talo ka na. Tanging mga hangal lang. Ang mag-aalala, kung ang proseso ba ay tunay na katarungan. Tandaan mo. Ang pinakamahalaga sa mundong ito ay pera at kapangyarihan. Ganito. Susunod, magiging guro kita. Mula ngayon, tayo dalawa ang makakapaghari sa buong larangan ng chess. Ayos ba? Nasa ilalim ka ng kasakiman. At walang hiya. Gamitin ang ipinagbabawal na laro para manalo. Panalo sa hindi makatarungang paraan. Pinasakit mo ang aking guro na bulag. Pinasakit mo ang aking ina. Namatay na may dalang hinanakit. Hindi ako susuko sa iyo. Bata. Mula sa araw na ito. Sa buong mundo ng chess, tanging ako lang ang maalala. Ang pangalan ko ay Sun Changsheng. Ang aking paraan ng paglalaro ay katarungan. Si Liu Shui ay nakaraan na.
Ngayon, magkaibang mundo tayo. Isa sa langit, isa sa lupa. Ininsulto mo ang iyong guro at ninuno. Nawawala ang konsensya. Hindi magiging maganda ang kalagayan. Iyan ay mga bagay na darating pa. Talagang gusto ko ang mga mata mong ito. Para hindi ka na makapaglaro, mula ngayon. Ngunit, talagang may talento ka, ah. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Alam mo ba kung anong uri ng laro ito? Ito ay ang laro ng chess na Lin Yongju. Ang huling natitirang posisyon sa mundo. Kung malulutas mo ito, mabubuhay ka. Ang password ng malamig na imbakan ay nasa larong ito. Kapag nahanap mo, mabubuhay ka. Kung hindi mo mahanap, maghintay ka na lang sa kamatayan. Sa laban na ito, ang pangalan ni Ginoong Sun ay tiyak na yayanig sa internasyonal na larangan ng chess. Itong mapanlinlang na laro, talagang nakakabilib, nakakagulat. Napakaiba't ibang at puno ng pagbabago, misteryo at hindi maunawaan. Talagang puno ng kasamaan. Hindi ito kayang maunawaan ng aming mga tradisyonal na estilo ng laro. Nakuha ni Ginoong Sun ang diwa nito. Sa hinaharap sa larangan ng chess, hindi ito kayang maabot ng aming grupo. Kailangan naming sumunod sa mga yapak ni Ginoong Sun. Bakit ka tumatawa, matandang bulag? Yung maliit mong estudyante, naging estatwa na ng yelo. Lahat ng iyong mga ambisyon at pag-asa ay mawawasak. Paano ka pa tumatawa? Sino ang nagsabi sa inyo na walang makakaunawa sa mga mapanlinlang na laro? Lahat ng bagay ay likha ng Diyos, magkasama ang paglikha at pagwasak. Ganito rin ang paraan ng laro ng chess. Kung may anino, may liwanag. Kung may tama, may mali. Hala, ang batang ito ay hindi dapat mamatay. Sapot niya sa pagpatay sa ina. Sa pagkakasala niya sa pagtaksil sa guro. Hindi pa ako nakabawi. Ang galit ko kay Sun Changsheng dahil sa pumatay sa nanay ko. Ang inis ko sa pagkasira sa guro. Tiyak na magbabayad ako ng utang na dugo. Naghihintay ako sa'yo. Siguradong gagawin ko. Ang ama niya, si Qin Feng. Noong araw, matigas ang ulo. Ayaw tumanggap sa ayos ng pamilya. Nagmamatigas na dalhin ang kanyang ina at kapatid na babae. Ganon din ako noon. Pinili ko sila ng sobra, na halos mapahamak sila sa mga kaaway. Akala ko hindi na mangyayari muli sa buhay na ito. Huwag mag-alala, ikaw, siyam na Ginoo. Nasa tamang daan kami. May 30 minuto pa, siguradong makararating tayo. Pabilisin. Hindi pwede. Sobrang lamig. Hindi ako makapag-concentrate. Pinili ni Sun Changsheng na nandito. Wala talagang plano. Bigyan mo ako ng daan. Hindi pa nababayaran ang pagdadalamhati ng ina. Hindi pa nailigtas ang guro. Hindi ako pwedeng mamatay. Ina! Guro! Bata! Magising ka na. Hiksison. Isang laban, tiyak na magbabago ang mundo. Makikilala at magiging tanyag. Matalinong laro ng chess, hindi mahulaan ng mga Diyos. Walang kapantay sa buong mundo. Sa hinaharap sa pandaigdigang chess arena. Si Ginoong Sun lamang ang susundan. Tama iyon. Hindi naman ganito kahirap ang laro. Napakadali lang. Si Jiang Liur ay magiging ikaw sa hinaharap. Ito ang katapusan ng iyong karera sa chess. At siya, ang simula ng aking pag-akyat sa tuktok ng mundo. Sayang, hindi mo makikita ang aking kinabukasan. Ang mga pinili ng tadhana ay may sariling kapalaran. Hindi pa tapos ang aking buhay. Sa tingin ko, ikaw ang dapat mag-alala. Marami kang ginawang masama. Darating ang panahon na babalik sa iyo ang iyong mga ginawa. Tumahimik ka na. Akala mo ba, ikaw pa rin ang aking guro? Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, isa ka lamang. Langgam na kaya kong pisilin anumang oras. At ako, ay isang lalaking malapit ng umakyat sa tuktok ng mundong ito. Kahit na gumapang ka palabas ngayon. At sabihin ito sa buong mundo. Sinasabi mong ikaw ang aking guro. Noong araw, dahil pinahintulutan mo akong magkaroon ng isang anak. Kaya ako nandito ngayon. Sino ang maniniwala sa mga walang kwentang sinasabi mo? Kung hindi dahil noong araw,
Ako ay may mabuting puso sa Grand Finals. Sadyang nagbigay sa'yo ng butas. Paano ka pa makakapalit ng langit at lupa? Dahil sa posisyon ko ngayon. Noong araw kaya kitang talunin. Nakasalalay ako sa aking sariling kakayahan. Palagi mong iniisip na ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa pagtuturo mo sa akin. Kung ganon kalakas ang kakayahan mo. Bakit? Ngayon ganito ang sitwasyon natin. Napakalayo ng pagkakaiba. Kung mayroon kang ganitong kalaking kakayahan, bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Ganito kalupit na pagkatalo. Bakit? Si Ginoong Son. Palaging mahilig sa katanyagan at katayuan na ilagay sa kanyang sarili. Hindi mo man lang tiningnan ang iyong sariling asal. Nasa akin ang tagumpay ngayon. Hindi lang dahil sa iyong mga payo noon. Kundi higit sa lahat, dahil sa aking sariling talino at paraan. Anong silbi ng marunong lang maglaro ng chess? Hindi kita niloloko. Nasa likod ko, ito ay kay Kinjui ang yaman, at ang kanyang mga yaman. Huwag mo na akong pag-usapan. Tungkol sa mga araw na iyon. Ito ba ang mga panahon na pinigilan at pinabayaan mo? Ang mga araw na iyon ay nakaukit sa aking isipan. Ilahin mo siya palayo. Ginoo. Nakapagbantay ka na buong magdamag. Magpahinga ka na muna. Ako ang magbabantay dito. Pag nagising ang batang may-ari, agad kitang sasabihan. Hindi pwede. 9 na taon ko siyang hinanap. Sa mga nakaraang taon, hindi ako mapakali na hindi iniisip. Na naglalakad siya mag-isa sa labas. Kung kakain siya o mapapalipas ng lamig. Kung aabuso siya ng iba. Ngayon, sa wakas, nakita na siya. Gusto kong pagbuksan siya ng mata at makita. Na ako ang nasa harap niya. Liar. Liar. Ibalik mo sa akin si Lear. Ibalik mo sa akin. Ginoong Jiu. Ako. Mag-ulat ako sa pulis, o ako na lang ang pupunta. Ibalik mo sa akin si Lear. Ibalik mo sa akin. Kung hindi mo ibabalik ang anak ko, aakto ako at tatawag ng pulis. Alam mo ba kung sino ang nakatira dito? Si Ginoong Kinju. Tulad mo, isang simpleng magsasaka. Hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos para kay Ginoong Jiu. Yung taong dati nang nagmatiga sa harap ni Ninth Lord. Ganito kalakas ang loob. Mahigit 1 metro na ang damo sa puntod. Kung may pakialam ka, umalis ka na. Huwag ka nang makagulo dito. Ako man ang bahala sa Ninth o 8th Lord. Hindi pwedeng agawin ang anak ko. Luli. Liar. Anong ingay ito? Ibalik mo sa akin si Lear. Ikaw si Jayang Man. At ano naman kung ganun? Agad-agad, ibalik mo si Jayang Lear sa akin. 7 taon na ang nakalipas. Kayo ang kumuha sa bata pabalik. Kayo ay nagdala ng bata mula sa bundok. Ikaw at ang iyong asawa ay nag-alaga. Kahit na ang buhay ay mahirap. Ngunit ito ay may utang na loob sa pagpapalaki. Kahit na namatay ang iyong asawa. Hindi mo pinabayaan ang bata. Ang utang na loob na ito, ako, si Kim Juling. Bakit siya ganoon kaalam sa aking pamilya? Paano niya nalalaman ito? Sino ba talaga kayo? Si Lao Zhao. Narito ang 10 milyong cash. Ito rin ay para sa iyo. Kaunting kabayaran para sa 7 taon ng hirap. Ayaw ko ng pera niyo. Gusto ko lang ang aking Lear. 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 Siya ang aking apo. Wala akong pakialam. Sige na. 10 milyon hindi na masama. Kunin mo ang pera at umalis ka na agad. Tatay. Lear. Tatay. Hindi totoo ang sinasabi nila. Tama ba? Lear, pakinggan mo ang lolo. 7 taon na ang nakalipas. Ang iyong ama ay pinagtangkaan ng mga kaaway. Sa kasamaang palad, ikaw ay nawala. Sa loob ng 7 taon, hindi kami kailanman tumigil sa paghahanap sa iyo. Sobrang hirap ng lolo mo sa paghahanap sa iyo. Sa wakas, may awa ang langit. Pinagtagpo tayong maglolo. Ako si Jayang Lear. Ang tatay ko ay si Jayang Man. Dito. Hindi ito sa akin. Salamat sa pagligtas sa akin. Ang perang ito ay premyo ko sa torneo ng chess na aking napanalunan. Ngayon, hindi ko na kailangan. Bilang pasasalamat sa iyong buhay na iniligtas. Ano nga ba ang dinaanan na nagdala sa isang higit sa 10 taong gulang na bata na maging ganito ka maunawain? Bata, maraming utang na loob ang kin sa iyo. Hindi kailangan ng lolo mo ang pera mo. Alam kong galit ka kay Sun Changsheng. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na mga resources para sa iyo na magsanay ng sistematiko. Kahit kaya kong sabihin ng isang salita na mawawala si Sun Changsheng magpakailan pa man para sa iyo na maghiganti sa iyong ina, Lear. Kung mas gusto mong bumalik kasama ang tatay, mukhang wala ng pag-asa na makabawi sa buhay na ito. Dahil sa napakalakas na impluwensya ng pamilya Qin, handa pa rin siyang tumulong sa iyo. Tatay, iniisip ko, dito na dapat ikaw ang pinakamainam na tahanan mo. Huwag nang sumama kay tatay para magdusa. Kailangan kong makilahok sa chess conference. Tamang-tama akong tatalunin si Sun Changsheng. Sa ibang paraan.
Kung gayon, ano ang kaibahan namin ni Son Changsheng? Ano ang kaibahan namin? Talagang karapat-dapat ako sa angkan ng Qin. Agad akong magpapadala ng imbitasyon kay Son Changsheng. 5 araw mula ngayon, gagamitin natin ang kanyang sariling paraan. Gamitin ang sariling paraan niya laban sa kanya. Miyembro, huwag ka nang mag-asa pa. Yung temperatura ng cold storage, huwag mong sabihin na bata. O kahit isang matipong lalaki, hindi niya kayang buhatin ng 2 oras. Sa tingin ko ngayon, yung kapatid kong disipulo, sigurado akong namutawi na ang dugo sa katawan niya. Mungkahi, hindi po ba ninyo talaga pinapangarap na isang batang hindi pa 10 taong gulang biglang bumaba mula sa langit at ililigtas kayo? Hindi kaya? Sa bawat 3 talampakan sa taas, may mga Diyos. Yung batang si Liu ay may pusong dalisay at mabuti. Hindi dapat mamatay ng ganito. Diyos ko. Laging nagbibigay ang langit ng pagkakataon sa mabubuting tao. CJ, Ginoo Son, may nagdala dito sa labas. Gawang pagsubok. Jiang Liuer, hamunin ng Qin Group. 5 araw mula ngayon, hamunin. Jiang Liuer. Hindi siya namatay. Tatay, maaari bang huwag kang pumunta? Liuer, bisitahin ka ng tatay palagi. Ang ating Liuer, kailangan talagang lumaki, di ba? Ang iyong ina ay titingin sa iyo mula sa langit. Inay. Sixiaolan. Ang batang ito ay unang beses na nasa lungsod. Nahihiya. Walang anuman, basta dahan-dahan lang. Tatay, hindi ka ba mananatili para kumain bago umalis? May mga bagay pa sa kumpanya. Una akong umalis mamaya. Anak, ito na ang bago mong tahanan mula ngayon. Sige na. Hindi ka pa kumakain, di ba? Nakahanda na ang pagkain. Umupo ka dyan. Kumain na silang lahat. Bakit mo yan hawak-hawak? Halika. Hindi yan basura. Ito ang damit ng nanay ko. Ang nanay ko. Pumanaw na siya. Huwag lang kain lang ng kain. Kumain ka ng karne. Mas maganda kung ipamahagi ang karne sa tiya. Sapat na ang pagkain ko. Bumalik na siya. Ito ang dinala ng tatay kaninang hapon. Sabi niya, ito ang anak na nawala mo 7 taon na ang nakalipas. Na nawala mo. Nan. Nanay. Sino siya? Sixiaodi. Simula ngayon tayo na ang pamilya. Kailangan ng maraming miyembro. Tawagin mo siyang kuya. Mukhang matagal na. Wala siyang pakialam sa biglaang paglitaw ng anak na ito. Wala siyang nararamdaman. Mas maganda ito. Basta't hindi niya ito papansinin. Walang makakagambala sa kanya. Katayuan ni Xiaodi sa bahay. Huwag lang kumain. Kumain ka ng karne. Ngayon ay panahon ng paglaki mo. Balang araw, magiging pamilya tayo. Salamat, tita. Iwanan na lang ang karne para sa kapatid na babae. Sapat na ang pagkain ko, sobra na iyon. Halika, kumain ng karne. Anong ibig sabihin nito? Mukhang may pakialam ka pa rin sa loob. Sa sarili mong anak ah. Nanay, huwag kang mag-alala. Mabuti ang trato sa akin ng mga tito at tita. May pamilya na si Liuer. Bakit umalis na lang siya? Mabuti naman at may pag-unawa. Umalis pa talaga siya mag-isa. Nakatipid ako ng maraming oras. Ano bang nangyayari dito? Nagmamalasakit kami. Inaasikaso siya ng maayos. Pinapakain at pinapainom ng mabuti. Ito. Halika na, kumain na kayo. Tatay, nanay. Masarap ang nilutong pagkain ni kuya. Nakakain na ako ng kalahating mangkok. Tungkol dito. Sixiaolan. Bukas, magdala tayo ng katulong. Bakit mo kailangan ng yaya? Kakabalik lang niya sa bahay. Anong masama sa magluto ng kaunti? E di ikaw na lang ang magluto. Ako na lang ang gagawa. Tita, tito, huwag kayong mag-aaway. Sa susunod, si Liuer na ang bahala. Marami siyang alam. Maliit na bata. Hindi ko inasahan na para sa pagkuha ng posisyon ni Xiaodi. Ang dami mong malisyosong plano. Maghintay ka lang sa akin.
Halika, kumain tayo. Jayang Liwer, ito sa iyo, di ba? Sino ang nag-utos sa iyo na ilagay ang larawan sa bahay? Hindi ito. Natatakot kasi akong madumhan ang malinis na kama. Natatakot na ayaw ni Tia. Kaya, inilalagay ko na lang. Sino ba ang gustong ilagay ang larawan sa bahay? Agad-agad itapon mo na. Hindi pwedeng itapon ito. Putang ina mong maliit na kuneho. Matapang kang sumagot sa akin. Patay na ang mga tao. Anong silbi ng naiwan na larawan? Kinfeng, tignan mo ang mabuting anak mo. Sanay na sa labas, walang kahit anong pakundangan. Gusto kitang utusan agad-agad. Ihulog mo na, kung hindi ako na mismo ang gagawin. Tita, ito ang iniwan sa akin ng ina ko. Ang tanging alaala. Inalagaan niya ako hanggang lumaki. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito habang buhay ko. Ano mang gusto mong ipagawa, gagawin ko. Magwawalis ako. Magluluto rin ako. Kung ano man ang gusto mong ipagawa sa akin. Sang-ayon ako. Basta't huwag mong itapon. Mga gamit ni nanay. Alam mo lahat. Anong magagawa mo? Dalhin mo na. Sige, maliit na pabo. Ang tapang mo dito sa bahay namin. Para kang nagwawala. Sobra na yun. Little Lan. Bata pa siya. Medyo lampas na ang ginawa mo. Nakalipas na ako. Hindi mo ba nakita kung paano siya sumalungat sa akin? Ngayon talaga gusto kitang turuan ng leksyon ng maayos. Hinampas mo ako. 5 taon na kaming kasal. Hindi pa kami nagsalita ng masakit na salita. Dahil lang sa isang anak na lumabas. Hinampas mo pa ako. Nakalimutan mo ba? Na may kasama pa tayong si Xiaodi. Xiaodi, umalis na tayo. Hindi tayo kasya sa bahay na ito. Mama, wala namang masamang intensyon ang kuya. Gusto lang niyang panatilihin ang litrato ni Mama. Talagang sobra ka na. Nakalipas na ako. Bata ka pa. Hindi mo alam. Lahat siya ay nagkukunwari. Sinasadyang magmukhang. Parang kawawa. Para makuha ang awa ni tatay mo. Para makatatag siya sa bahay na ito. Wala nang lugar sa mata ng tatay mo para sa'yo. Ikaw na tunay na anak niya. Inay, tumahimik ka. Xiaolan. Isa pa rin siyang bata. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Gusto ko sana. Kinfeng, sabi mo nga ng tapat. Simula nang dumating siya. Nag-alala ka ba kay Xiaodai? Tanging ang anak mo lang na sinasabi mo. Kung hindi siya aalis, ako ang aalis. Mama, mabait ang kuya. Kanina nga ay tinuruan pa akong mag-shogi. Patawarin mo na siya ng 1 beses. Kahit ang sariling anak na babae ay nakikilingan sa iba. Ako na ina ay naging masamang tao. Tingnan mo. Pati si Xiaodi, naloko na niya. Kung ganon, nakikilingan kayo sa kanya. Ayos. Sige, aalis na ako. Hindi ko naman kayo istorbohin. Tita, huwag kang magalit. Dapat hindi ako. Nasa lugar na ito. Hindi ito para sa akin. Aalis na ako. Ako rin ang aalis. Si Hulan ay anak ko. Mula ngayon. Nasa bahay siya. Kasing halaga ni Xiaodi. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa kanya. Maaari kang makipag-usap sa matanda. Ngunit, kung hindi ako nasa bahay, kung mahihirapan ka kay Liwer, huwag mo na akong sisihin. Hindi kita bibigyan ng respeto. Sige Kinfeng, ang galing mo. Na sobrang protektahan ang batang ito. Maghintay ka lang. Walang makakakuha kay Xiaodai. Lokasyon sa bahay. Tiyak na ipapalayas kita. Mahal na anak. Mula sa pamilyang Qin. Ninong Jiu. Ito ang lahat ng impormasyong nakalap ko. Ayon sa balita, noong panahong si Kimulin Yongju ay namatay. Talagang nag-iwan ng isang sitwasyong mahirap unawain ng mga tao. Matapos iwanan ang sitwasyong iyon. Kahit na namatay si Lin Yongju, naging tanyag siya sa buong mundo. Ginoong Jiu, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Agad kong ipapagawa sa chef na magluto ng pagkain at ipadala dito. Walang anuman. Inay. Guro. Noong panahong iyon, halos mapatay ang aking apo dahil sa hindi mabuksang larong chess. Malapit na siyang mapahamak. Sa kabuti